Sabi nila, ang credit card ay parang espada, pwedeng gamitin sa kabutihan. Pero sa isang maling hakbang, puputol yan ng financial future mo. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ang daming Pilipino, imbis na umasenso sa tulong ng credit card, lalo pang nabaon sa utang. At ang masama, hindi nila alam na nakabitag na pala sila sa mga patibong na ito. So kung may credit card ka ngayon o plano mong kumuha, panoorin mo to hanggang dulo. Dahil pag nalaman mo ang 7 credit card traps na ito, may ingatan mong hindi maging alipin ng utang sa buong buhay mo. Trap number 1, minimum payment mentality. Akala ng iba, okay lang kahit di ko bayaran lahat ng utang sa credit card. Basta may pambayad ako kahit konti. Tapos babayaran lang yung minimum amount due. Mali yan. Ang minimum payment ay hindi para sa'yo. Para yan sa bangko. Parang sinasabi nilang, sige, bayaran mo lang ng paunti-unti habang kinokolekta namin ang interest buwan-buwan. Halimbawa, kung may utang kang 20,000 pesos at nagbayad ka lang ng 1,000 pesos per month, pwedeng tumagal yan ng 2 to 3 years sa kakabayad ng interest pa lang. Hindi mo man lang nababawasan yung principal. Parang pagbabayad ko lang ng mortgage, 13,500 ang binabayad ko buwan-buwan at 1,200 lang ang nababawas nito sa principal. So ibig sabihin, 12,300 yung binabayad ko sa interest. Ang laki, di ba? Trap ito. Kasi masarap sa pakiramdam na nakakabayad ka. Pero in reality, binubuhay mo lang ang utang mo. Kung gusto mong maging financially free, bayaran mo ang buo, hindi lang ang minimum. Trap number 2. Multiple cards, multiple problems. Sarap pakinggan, no? Uy, approve ako sa isa pang credit card. Tapos may promo pang free pizza, free luggage, o points reward. Pero teka, kapag nadala ka sa dami ng credit cards, dadami rin ang temptasyon mong gumastos. At hindi lang yon, bawat card may sariling due date, billing cycle, interest at fees. Kung hindi ka organized, malulunod ka sa pagkakautang ng hindi mo namamalayan. May mga tao dyan may 4 or 5 credit cards tapos lahat max out na. Kada sweldo, puro pambayad lang. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka na lang para sa utang mo. So kung may dalawa ka ng credit card at nararamdaman mong mabigat na, putulin mo na ang iba. Isang magandang card lang ay sapat na basta marunong kang mag-manage. Trap number 3, cash advance temptation. Short on cash, edi cash advance na sa credit card mo. Pero alam mo ba, ito ang pinakamabilis at pinakamapanganib na trap sa credit card. Una, may service fee agad yan, usually 3% na amount ng withdraw mo. Tapos may interest ka agad the moment na nag-cash advance ka. Walang grace period. Ibig sabihin, kahit bukas mo bayaran, may tubo na agad. Example, nag-cash advance ka ng 5,000 pesos. Pwede agad maging 5,500 o higit pa pag binayaran mo after a few weeks. Kung kailangan mo talaga ng pera, mas okay pa mag-loan sa legit lending app na mas mababa ang interest o humiram sa pamilya. Basta wag sa credit card cash advance. Isa itong silent killer. Trap number 4, overspending dahil pwede naman installment. Isa pa tong common mindset. Okay lang to, pwede namang hulugan, zero interest pa. Pero ito ang hindi sinasabi. Kapag naka-installment ka, pinabawas na agad yan sa total credit limit mo. At kahit zero interest, nakakabawas yan sa monthly cash flow mo. Example, bumili ka ng laptop worth 30,000 pesos, payable in 12 months. Mukhang okay kasi 2,500 lang kada buwan. Pero habang binabayaran mo, hindi mo magagamit yung 30,000 pesos sa card mo. Kung sakaling emergency, wala kang backup. At ang masama pa, madalas nagiging cycle. Installment ulit, tapos installment na naman. Hanggang sa punong-puno na ang card mo at wala ka ng control. Lesson? Kung di mo kayang bayaran ng buo, baka hindi pa panahon para bilhin yan. Trap number 5, delayed or missed payments. Kahit gaano kaliit ang halaga, kapag late ka magbayad sa credit card, may penalty ka agad. Ang common late payment fee ay 850 pesos pataas. Tapos papatungan pa ng interest yung utang mo. Masakit,
lalo na kung nalimutan mo lang. Pero ito pa ang hindi alam ng iba. Masisira ang credit history mo. Pag balang araw gusto mong umutang para sa bahay, kotse o negosyo, baka hindi ka ma-approve dahil na-late ka lang magbayad ng 500 pesos dati. So anong dapat gawin? Gumawa ka ng reminder sa phone or autopay kung kaya ng budget. Laging tandaan, ang pagiging late sa credit card ay hindi lang usapang pera, usapang kredibilidad yan. Trap number 6, rewards trap. Sino ba namang ayaw sa rewards? Free flights, cashbacks, points, sounds good, diba? Pero ito ang trap. Ginagastos mo yung pera na wala ka pa just to earn something na maliit lang ang halaga. Example, kailangan mong gumastos ng 50,000 pesos para lang maka-earn ng 500 pesos cashback. Sulit ba talaga yon? Minsan, pinipilit natin mag-shopping o kumain sa labas dahil lang sa sayang ang points. Pero kung iisipin mo, mas malaki ang ginastos mo kumpara sa nakuha mong reward. So yes, okay lang gamitin ang rewards kung sakto sa lifestyle mo. Pero wag kang gumastos ng labis dahil lang sa promo. Ang tunay na reward, yung walang utang. Trap number 7. Emergency fund daw ang credit card. Ito ang pinakamadalas na dahilan kung bakit kukuha ng credit card ang isang tao para sa emergency. Pero isipin mo to, pera ba talaga yan o utang? Kasi kung wala ka pang pambayad, hindi ka nagkaroon ng emergency fund. Nagkaroon ka lang ng utang. Ang tunay na emergency fund ay cash na nakatabi, hindi credit. Kasi kapag ginamit mo ang card mo, may kasamang stress, interest at bayarin. Gamitin mo ang credit card as a tool, not as a backup life plan. Kung emergency lang ang dahilan, mag-ipon ka ng totoong emergency fund. 3 to 6 months worth ng expenses mo. Yun ang tunay na safety net. So, quick recap lang. 7 credit card traps na maaaring makasira ng OI mo. Trap number 1, minimum payment mentality. Trap number 2, multiple cards, multiple problems. Trap number 3, cash advance temptation. Trap number 4, overspending dahil pwede naman installment. Trap number 5, delayed or missed payments. Trap number 6, rewards trap. Trap number 7, emergency fund daw ang credit card. So ayan wag mong sabihin hindi ka na-warn. Ang credit card ay hindi kalaban, pero nagiging kaaway kapag hindi mo siya ginagamit ng tama. Kung alam mong hindi ka pa disiplinado, huwag ka munang kumuha. Pero kung may card ka na, gamitin mo ito bilang kakampi, hindi tanikala. Tandaan mo, bayaran mo agad, iwasan ng cash advance, huwag gamitin kung wala sa budget, at higit sa lahat, ang utang hindi dapat lifestyle. Kung may natutunan ka, like mo na ang video na ito at comment mo kung alin sa traps na to ang muntik mo nang malaglagan. At syempre, subscribe ka na rin para mas marami pa tayong magawang video katulad nito. Tandaan, ang tunay na yaman hindi lang sa dami ng pera, kundi sa talinong magdesisyong gamitin ito. Kita-kits sa next video.